Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos nagtanggal na ata ng helmet. Viral ang Pangulo ngayon sa social media matapos magbitaw ng maanghang at diretsahang sagot sa mga media personalities patungkol sa hindi matapos-tapos na pagkadawit ng kanyang pangalan sa usaping droga. At alam nyo ba mga kababayan na pati si Senator Manny Pacquiao ay nagulat sa naging pahayag ng ating Pangulo patungkol dito. Ko lang narinig ito kay PBBM mga kabayan, bigla atang tumapang. Dito mo talaga makikita ang totoong kulay ni PBBM. Ano kaya ito? Tama bang naging pahayag ng ating Pangulo patungkol dito? Mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Sabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng you know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kanta gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya walang saysay. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Tingnan mo na lang kanyang may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasampot kung saan. Hindi, parang yun doon siya hanap buhay at kaya professional liar ang tawag sa. Ito ang mabigat na binitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos matapos tanungin ng media kung ano ang kanyang komento kay ex-PDEA agent Jonathan Morales matapos idawit ang kanyang pangalan sa usaping droga. Halintulad ni Pangulong Marcos sa isang jukebox si agent Morales na magpapatugtog ng anumang kanta kung ito ay may bayad. Pangulo, hindi niya binibigyan ng importansya ang mga kasinungalingan ng isang taong wala naman daw kredibilidad. Question din ang record ni Morales na ayon sa mga resource person na galing sa Senado ay maraming kaso ito sa korte ng maling testimonya at reklamo para pagdadawit ng mga inosenteng individual. Matatandaang tinuligsa ng mga senador ang testimonya ni Morales dahil sa hindi pagpapatunay ng mga aligasyon ng iligal na droga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos at aktres na si Maricel Soriano. Ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay nagsasagawa ng mga pangdinig sa issue. Tikos din ng ilang mambabatas si Morales sa kanyang mga kasinungalingan. Sinabi nila na marumi ang testimonya ni Morales matapos matukoy na hindi sangkot si Pangulong Marcos sa iligal na droga. Ang sinabi ni Pangulong Marcos sa isang ambush interview ng pamamahagi ng tulong ng gobyerno na pinamunuan niya sa mga nabiktima ng El Nino sa General Santos kahapon. President Marcos contribute that will be significant and symbolic to Region 12, especially to the City of Champion of General Santos City. What can President Marcos contribute that will be significant and symbolic to Region 12, especially to the City of Champion of General Santos City? Marami tayong pinaplano at dahil nga ay ang problema lamang dumadaan tayo ngayon dito sa crisis ng El Nino, kaya yun na muna inintindi natin. Ngunit maliwanag na yung development. Maganda kasi na ang takbo ng Jensen, ang development ng Jensen. Basta ang gagawin ng national government ay patuloy ang pag-develop ng infrastruktura doon sa Build Better More na aming ginagawa. Dahil yan naman, pagka nabuksan natin lahat ng mga iba't ibang lugar, maliwanag na gaganda ang economic situation doon sa mga lugar na yan. Kaya yun ang tuloy-tuloy lang naman. Kasama sa plano yan, kasama sa plano ng buong bansa, ng buong Pilipinas. So Social Development Plan na yung infrastructure, dito lalo na, dahil marami na kayong magandang infrastruktura, ay pagagandahin pa natin para talaga mararamdaman na dadami at mas magkaroon ng trabaho at mas malaki ang kinikita. At kasama na rin dyan, siyempre, yung ating mga magsasaka, ating mga mangingisda. Dahil sa ngayon nahihirapan sila. Ngunit ang long-term na plano dyan ay talagang tulungan sila para sa pagbigay ng binhi, pagbigay ng ayuda, pagbigay ng pataba, lahat at pati na yung mga makinarya para sa processing ng hindi lamang bigas, kundi mais, kung hindi lahat, pati na lahat ng yung mga cold storage. Marami naman kayong cold storage dito dahil masigla ang fishing industry dito. Kaya yun, ang tinatawag dyan is we invest in success. Napaka-successful na ng ginagawa ng Jensen.
Kaya doon kami maglalagay ng investment ng galing sa national government. Sir Daniel Pawen Jr. of TV5. Sir, good morning. Good morning. President, sorry, I have to kneel down. President, last week, yung French Navy, nagpahayag sila ng intensyon na magkaroon or exclusive na bilateral exercise with Philippines. Ano pong reaksyon nyo and pabor po ba kayo na gawin ito sa West Philippine Sea? Well, siyempre at dyan naman talaga ang ating yun ang area na binabantayan natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa. Kahit na hindi, yung iba nga ay nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong sa atin. At kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila hanggang hindi lamang sa salita, kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan, lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable, may stability ang West Philippine Sea. Thank you. Thank you, Mr. President. Charito at Sayay? Sagay po. Yeah. Sagay. Sagay po. Ayan, nabigat, Mr. President. Hello. Do you have a comment on former Senator Trillanes' claim of brewing a destabilization from PNP ranks? And then, do you see a need for loyalty check po? I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check katotohanan. Anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record ng mga ano. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Thank you. Kay Gabi, Salat. Mr. President, yung nakaraang May 1, yung araw ng manggagawa, kasi naglilibot ho kami sa Kadiwa Center kasi naglabasan na may 20 kilos ang bigas. Puro walang nakita namin na 20 kilos, kundi 50 kilos. 20 Bakit pesos ano ka lang mo? walang nakita namin 20 kilos, kundi 50 kilos ang nakita namin sa Kadiwa Center. Anong nangyari, Mr. President? Hindi ko alam yan. Dahil ang Kadiwa, pinagbibili natin, chinek ko nga pinagpapabili tayo, ang binibenta natin na bigas is at 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Oo. Hindi, kasi Kadiwa 29 pesos ang presyo namin. Oo. Thank you, sir. PIA, Kathy. Hello. Good morning. Yes. Oo nga eh. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan.
Hindi parang yun ang doon siya yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you.